John Beck, ang hamon sa iyo, sino? Sino ang nag-alok sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Pinabuto pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban. Linisin ang gobyerno, ha? Na itong kasalukuyang gobyerno ito ang pinakakorap Na. na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan, 1 billion na naman ang ino-open sa aming magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo ito. Siyempre, una, tinanggihan ko. Wow. At nireport ko kagad sa Pangulo. Hindi sila inalok. Sila ang nanghihingi. Bakit? Tatanong niyo kung bakit hindi namin aresto ng Quezon. Ito po yung deniable eh. Kasi ito ay hindi recorded, ito ay binanggit lang, walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa. Puro daldal. Puro yabang. At eto na nga mga kababayan, sa episode po na ito pag-uusapan natin ang mga nakakabwisit at mga nakakatawang pangyayari sa ating bansa kung saan ang mga nasa gobyerno ay nagiging payaso. Oo. Oo. Lahat ng yan, pag-uusapan natin maya-maya lang mga kababayan. Huwebes na naman matatapos na naman itong linggo. Weekend na mga kababayan. Napakabilis po ng araw at baka nga yan, mamalayan natin ito, Pasko na naman. Pasko na naman, pero wala pa ring nakukulong na mga mastermind. Yan ang problema natin, di ba? Kasi patuloy po sa pagtatakipan. Okay? Patuloy sa paglilinis ng issue para mapagtakpan ang mga pasimuno ng pagnanakaw. Kaya, umaasa pa ba tayo dyan? Hanggat nandyan yung mga yan, wala tayong tibay na maaasahan. Paulit-ulit na magiging ganito ang Pilipinas. Kaya nga dapat magkaroon ulit tayo ng matapat, masipag at mayroong malasakit na presidente dito sa Pilipinas. Okay, sige magsimula na po tayo. Umpisahan po natin ang ating talakayan sa comedy. Comedy ba talaga? So, ang bida po dito ay si Ante. Kilala nyo ba si Ante? Si Claire Castro? Kilala nyo? Kasi araw-araw para siyang nasa comedy show. Kahit siya ay dinudog show ng mga Pilipino. So, ang bida, si Ante. Okay? So, are you ready? Brace yourselves, ladies and gentlemen, as we witness the comedy show. Let's go! Alright, so bago po tayo pumunta doon sa ating mga seryosong usapan, magtawanan muna tayo, okay? Magtawanan muna tayo kasi itong si Auntie Claire nyo talagang nagmumukha na talagang aso sa kakahul ng kakahul araw-araw. At yung mga pinagsasabi nyo wala na sa wisyo. O ito may paliwanag siya kung bakit daw humihina ang piso kontra sa dolyar. Panoorin muna natin at mamaya magbibigay tayo ng komento pagkatapos ng video. Pero putang ina, natawa ako kasi makikita mo dito, puro laugh emoji na naman 1.5 laugh emoji. Walang hiya yan. Puro laugh emoji, hindi pa talaga kayo natatauhan, hindi pa rin talaga kayo nahihiya. Oo. Grabe, ang kakapal talaga ng mukha, lalo na ito si Claire Castro, no? Pinagtatawanan ng tao pero patuloy pa rin sa pangangaso. Panoorin po natin ang mga sinasabi dito, mga kapatid, mga kababayan, mga master, at talaga namang hindi ko na kinakaya. Pero gusto ko, hanggang nandyan si Marcos, nandyan siya para araw-araw tayo talagang napapatawan niya. Panoorin po natin, Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pag-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate, ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas ng... Okay,
So sabi ni Claire Castro, hindi pa daw dapat mag-intervene ang central bank. Natural, mapapahiya pa kayo pag nag-intervene na yan eh. So ibig sabihin, pag nag-intervene na kasi ang central bank, talagang malala na ang problema sa Pilipinas. At gagawa kayo ng paraan para hindi mangyari yung pagkakataon na yon. Kasi once na mangyari yon, abay magwawala ang mga Pilipino na talagang ibig sabihin yan, hindi talaga nagagawa ng mga amo ninyo. Hindi talaga yun din yung nagagawa ang trabaho nyo dyan sa gobyerno. Na talagang hindi nyo naman talaga nagagawa eh. Ang dami nyo pang sinisisi, ang dami nyo pang mga chicho-moreche na kayso ganito, kayso sa ganyan. Ang maniniwala lang dyan, yung mga hindi nakakalabas ng bansa. Ang maniniwala lang dyan, yung mga tanga na walang alam sa ekonomiya ng ibang bansa. Punta na pag nagpunta ka ng ibang bansa, hindi mo mararamdaman na, hindi mo mararamdaman na ikaw ay nasa Pilipinas. So ibig sabihin, iba po ang ekonomiya nila doon, iba ang vibes kasi mayaman sila eh. Kahit sabihin pa natin na apektado sila, hindi nila yun iniinda. Kasi nga marurunong yung mga leader nila dito sa Pilipinas, lahat yan damay-damay, lahat naghihirap. Oo. Ang hindi lang naghihirap dito yung mga negosyante at kayong mga politiko at mga bata, mga aso ng politiko na sumasahod lang gamit ang kaban ng bayan para ipamudbod dyan sa inyo. Kaya kayo lang yung mayaman, kaya kayo lang nakikinabang, maulol. Sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin, nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban. Linisin ang gobyerno ha? Talaga lang ha? Natural, makakaapekto yan yung investigasyon sa flood control projects. Tama naman ang sinasabi niya. Makakaapekto yan kasi nga walang mamumuhunan sa Pilipinas. Walang mga foreign investment or investor na papasok sa Pilipinas. Bakit? Kahit hindi naman inimbestigahan yan wala pa rin papasok. Alam niyo kung bakit? Yung mga major projects, yung ODA, yung foreign funded projects na gagawin sana ng Pilipinas, hindi nyo naman tinuloy. Ang ginawa nyo, yung pondo sa ODA or doon sa foreign investment, nilagay nyo sa unprogram funds, di ba? At yung unprogram funds na yun, pinagparty-party ninyo at kung saan-saan nyo inilagay at napunta pa nga yung iba dyan sa mga sa mga tupad, sa mga AIC, sa mga AKAPs and all that, doon napunta. So, inimbestigahan lang ng amo mo yung flood control, corruption dahil nabuking na. Huwag mo kami pinagagawan tanga, Nakatulad ninyo, sa bagay, paldo. Tuloy. Sa maanumalyang flood control projects laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin to ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng Transparent ha? Ukin ng ina ka talaga. Anong transparent ang pinagsasabi mo? Na ayaw niyong ipakita, yung investigasyon sa ICI, ayaw niyong ipakita. Anong transparent doon? Paano magiging transparent kung hindi ayaw nyo ipakita or ayaw nyo i-record yung bicameral conference? Sabi nyo, isa sa publiko nyo, yung bicam. Pero ano nangyari? Wala. Nalaman na lang namin, aprobado na. So, anong transparent ang sinasabi mo? Kayo lang maglukuhan, huwag nyo kami idamay. ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Follow up lang po, kung sakali po na meron ng mga makulong like yung mga malalaking personality na Kung sakali, tingin nyo po ay makakatulong to para bumalik po sa normal or bumaba or tumaas na ulit yung halaga po ng piso? Hindi ako makapag-speculate, but tingin natin, isa to sa magiging daan para mas lalong magtiwala ang mga kababayan natin at mga investors. Lalong magtiwala Walang nagtitiwala, tanga. Wala sinabi mo para magtiwala. Wala nang tiwala Pukin ng ina mo ka. Oo, negative na nga ang ratings ng amo mo para mas magtiwala. Wala na nga nagtitiwala Ito talaga halatang halata na pinababango lang yung pangalan ng amo niya. Pinababango lang yung administrasyon ng amo niya na mabaho pa sa nakakasulasok na patay na daga. Pasintabi po sa mga kumakain pero hindi ko lang mapigilan kasi itong Claire Castro na ito ay talaga namang napakalayo ng kanyang mga argumento sa tunay na nangyayari sa bansang ito. Kung saan palubog na ang bansa natin na pilit pa rin lang pinalilinis at ayaw nila umamin na napakahina ng pamumuno ng amo niya. Hindi ba na nararamdaman? Hindi ba dyan nakikita? Negative
-3, -50, -27 ang ratings ng amo niya. Tapos pilit pa niya nililinis. Ayun pala kasi umamin eh. Oo, na palpak eh. investors Oh. sa ating pamahalaan. Oh. So yon, mga kapatid, ha? So ano ang opinion nyo? I-comment nyo dyan sa comment section. Dahil wala na, pagka ganito, hindi nila ina-address ang tunay na problema. Walang mangyayari sa Pilipinas. Ha? Walang mangyayari. Dapat aminin mo na may kasalanan kayo, may kapabayaan kayo, or aminin nyo kung kasabwat ba talaga kayo sa panggaganso sa mga Pilipino. Yun ang iniintay ng mga Pilipino. Hindi yung pagmamalinis nyo, pagbubuhat nyo ng bangko. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin, yung makita na may ginagawa kayo sa bansang ito. Pero hanggat hindi namin nakikita yon, okay lang ina, walang maniniwala sa inyo. Tingnan mo nga Claire Castro, ha? Oh, ayan oh, yung laugh emoji, 1.5, samantalang yung may gusto sa inyo, 137 lang. Etong 137 ito yung mga tulog na tulog pa na hindi pa nagigising o yung mga bayad ng mga army nila. So ngayon, basahin po natin ang mga komento. Hindi lang yung komento natin para makita din natin ang sentimiento ng taong bayan. Ito po yung News 5 hindi po natin ito, alam naman natin na kung saan ang leaning nito eh. Ito, panoorin po natin ang kanilang mga comment. Ayan. Ito, sabi ni Manuel Lopez Enriquez. Tingnan natin kung merong pumapabor sa kanya. Sabi ni Manuel Lopez Enriquez, ang galing talaga nitong dumipensa kahit nonsense ang pinagsasabi, basta may masabi lang siya. Puta sakit na. Tama naman. Sabi nito ni Leoncio Espirito, bakit dati merong pandemic at sobrang daming budget na ubos sa healthcare pero di naman ganyan ang laking tinaas? Di ba? May pandemic pa dati, lagi natin sinasabi yan eh. May pandemic, may gera sa Marawi, kung ano-anong dilubyo dumarating sa Pilipinas, pero may nakikita tayo na nagagawa ng gobyerno. Ngayon, walang pandemic. Yung bagyo, natural na yan eh. Yung baha, natural na yan. Pero pinalala pa nga nila yung baha eh. Nung mga nakarang taon, aminin nyo, wala naman talagang baha na katulad ng baha na super lala ngayon. Sabi naman ni Leoncio Espirito, tapos tayo dyan. Sabi dito, ni Mercy Frias, Duterte lang may tiwala ng maraming tao, okay? Sabi pa ni Dave Macarayo, sabi niya dito comment po yan, Dave Macrayo. Nung panahon ni Duterte, naglalaro ang piso kontra dolyar, 52-54 lang kada dolyar. Ngayon, naabot na ng 60, patay ang ekonomiya ng bansa. Wala na kasing namumuhunan sa investors, kaya yan ang outcome. Sabi ni Johnny Mocan, sabi niya dito, paano niyang lilinisin ng gobyerno? Siya mismo ang nag-aasik ng lagim. Hindi po tayo may sabi niyan, ha? Dahil sa korupsyon ng bayan, sabi ni Ray Mabute. Sabi naman ni Jerry Mayor Jr., isisi kay Sara, sabay tawa siya. Ayan, sabi ni Jong Looms, pinakaulol. Sabi niya, pinakaulol na taga-depensa ni Buang, Bangag. Sabi ko dito, sabi ni Dency Santos, antay ko na sabihin ni Auntie Claire na isisi sa Duterte yung pagbagsak ng piso. Sabi pa dito, si Winnie Roma Musni, ipakulong ni Junior ang pinsan niyang si Tamba, Saldico, iba yung mga kaalyado, tiyak maraming investor na dadagsa sa Pilipinas pag nagawa yan ni Junior. Wala nga iniiwasan niya nga mabanggit yung pinsan niya Ang dinidinan lang niya si Saldico. Sabi ni Martin Castro Tunggol Jr., kasimple, mahina leader at lalong humina sa mga alipores niya tulad nito. Sabi ni Jerome Diadula pala, Claire, dapat huwag nakawin ng pera ng kaban ng bayan. Dapat ipagawa ng mabuti ng flood control at ibalik nyo ang pera ng kaban ng bayan dahil kayo lang ang nagyaman samantala ang buong Maynila puro baha. Sabi pa dito ni JT De Guzman, sabi niya, ano yun? Ginawa mong isa sa mga rason ang flood control. Tapos pag na-solve na or may makulong na vigpis, hindi mag-speculate. Kung tataas ang piso ulit, meaning walang basihan na isa yan sa rason. So, pwede na bang tawagin niya na fake news? Nice question ate. Di ba? Tama, may punto ang sinasabi na dahil binanggit niya yung flood control project, pag na-solve na at may mga nakulong, nakakasiguro na ba tayo? Natataas na ang piso ulit. Pero ang sabi niya, hindi siya pwede mag-speculate.
So, meaning here is that hindi siya sigurado sa mga pinagsasabi niya. Tama. Sabi ni Ricky de la Cruz, sabi niya dito, sana yun? Ricky de la Cruz. Hindi natin na sunod-sunod, na question, wala tayong nilalaktawan. Nilalaktawan natin yung mga maiksi lang, yung mga ad hominem lang. Pero ito, yung may mga sense na comment, wala nang tiwala habang dyan pa mga buwaya. Kung sa umpisa pa lang, paglingkod niya, malaman na ilang taon na, mas lalong lumala ang ekonomiya. Sikat corruption sa budget. Di ba? Sabi ni Abdul Mahik, makasalong. Hindi talaga kaya pamunuan sa Pilipinas, ang Pilipinas. Another, sabi ni Richard Milan, another breaking record. Ayan, napod makawat sa interest. Ano yan, Bisaya. Sabi ni Prem Limpangong, si Bangag mismo ang nagwasak sa bansa. Wala tayong nilalaktawan pero sabi dito, wala kasi na ipapakulong nung Pasko kaya tumaas ang halaga ng piso. Di ba? Roger Sumang Velasquez, kahit magpa 4 years na lumipas, dapat isisi nyo pa rin kay Duterte yan. Walang hiya talaga kayo. Ruel Abraham, kayo ang may sala, sabihin nyo ang mastermind para matapos na. Di ba? Wala. Puro, yung comment dito, puro negatibo Wala tayong mabasa na pumapabor sa mga sinasabi niya. So, ibig sabihin, maliwanag na itong gobyerno na ito, administrasyon ni Marcos Jr., lalo-lalo na, itong kanyang taga-kahol, ay wala nang tiwala ang mga Pilipino. Pinagtatawanan na lang sila Kumbaga, sinusurvive na lang nila yung administrasyon nila Kung makakasurvive pa. Yun ang ginagawa nila Kung as much as possible, mai-survive natin hanggang 2028. Kasi, mapapahiya sila pag hindi umabot sa 2028 ang kanilang panunungkulan dyan sa gobyerno. So, sa atin naman, kung ayaw nilang bumaba dyan, ayaw sila trabaho. Hindi yung puro sisi, hindi yung puro pagtatanggol, hindi yung puro pagtatakip, at hindi yung puro pag-aangat ng bangko pinagagawa nitong mga ito. Yun ang kaya nila Ang kaya nila, dumipensa, magbulahan sila ng magbulahan, at magsinungaling sa mga Pilipino. So ito pa, meron pa dito anti-Claire pa rin. Pakinggan natin. Basahin natin. Alright, so dito naman tayo. So this time, GMA News naman tayo. Ito naman, yung pera na galing sa PhilHealth na ninakaw nila. Yung inilipat nila sa pondo ng gobyerno na pinakialaman nila, galing yun sa taong bayan. Mga kontribusyon yun ng taong bayan na naipon sa PhilHealth, kinuha po nila. At ang sabi ni Bongbong Marcos Jr. ay ibabalik daw yun noong nakaraan pa. Pero puta, 1 taon na. Hindi pa na ibabalik. At hanggang ngayon, pinagdidiskusyonan pa natin kung saan na napunta yung 90 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Okay? So, pakinggan natin ang nakakatawang komento at pagtatakip, pagtatakip, paglilinis at pagdepensa na naman ni Claire Castro doon sa mga amo niya na wala ibang ginawa kundi magnakaw ng pera sa bansa. Ito, panoorin po natin. Good afternoon, Yusek. We understand that President already directed yung return ng money to PhilHealth last September, but right now, may we also get the reaction of the palace regarding group of lawyers and doctors filed criminal complaint against Executive Secretary Ralph Recto about the PhilHealth fund transfer during his time as Finance Secretary. Their basis is the SC ruling declaring the finance order null and void. Has ES Recto been informed of this? And nagbigay na po ba siya ng response about this? Actually, nasagot na po yan nung kamakailan ni ES Recto na siya lamang po ay sumusunod kung ano yung naaayon sa batas. Ito nga po yung 2025 GAA. Sagutin mo yung pagkuha ng pera sa PhilHealth. Mapapamura na naman tayo dito Yung PhilHealth, pagkuha ng pera sa PhilHealth, that's unconstitutional. Hindi po yun dapat kinukuha, hindi po yun dapat ninanakaw. Yun ang sagutin mo makadepensa ka lang na buruha talaga tuloy. GAA yung ano niya pinupunto niya, pero ang tanong PhilHealth. 2024. But minabuti po natin kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability
can attach to the Secretary of Finance, now E.S. Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional. End of quote. Ay, wow. So, may process na pala ngayon kung paano magnakaw sa gobyerno. Oo, may proseso na pala. Maganda yan. Meron na palang proseso yung pagnanakaw sa gobyerno, kaya pala wala nakukulong. Pero, tingnan natin yung comment. Wait lang, yung 308. O dito, may galit, may nag-heart, tapos may ano pa rin, 111 na umaayon sa mga sinabi ni Claire na hindi ko alam kung sino-sino itong mga umaayon na to, pero yung tumatawa is 308. So mas lamang pa rin yung tumatawa. Ngayon, titingnan din natin ang pulso ng taong bayan, ang mga komento ng taong bayan dito sa sinabing ito ni Claire. Na para sa akin, ito ay pagtatakip na naman, pagko-cover up na naman, at pagsangga na naman doon sa mga katarantaduhan at pagkakamali ng kanyang amo at ng mga tagasunod nila ng kanyang amo, na yung pagdepensa at pagtatakip na naman talaga ang nangingibabaw dito. So eto, basahin natin ang mga komento ng ating mga kababayan. Unahin natin si James Castro Linaw. Ayan. Sabi ni James Castro, siya lamang po ay sumusunod kung ano ang naaayon sa batas at utos ng hari na di nababali. Ayan, ayan po so now, next. Sabi ni Be Respectful, bakit ganito sa Pilipinas? Reklamo dito, reklamo doon. Ibig sabihin lang ba nito na walang matitino sa mga nanunungkulan? Malamang, ganun po. Oo. Hindi natin alam, depende. Oo. Pero sa akin, kung marami ang nawawala ng gana, ibig sabihin, hindi na sila natutuwa sa ginagawa or sa nangyayari sa ating bansa. Sabi ni Kiko Mang, sa usaping bagong plunder at iba pang reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto dahil sa 60 million PhilHealth fund transfer, mahalagang linawin ng Supreme Court na naglabas ng desisyon na walang bisa ang paglipat ng 60 million pondo sa National Treasury at inutos ang pagsusoli nito sa PhilHealth. At hindi nito pinasya sa kasong iyon na may kriminal na pananagutan si Recto dahil sa ginawa na iyon sa Supreme Court. Siya ay kumilos batay sa umiiral na batas na may good faith sa pagpapatupad ng 22... Ano yun? Punta yung sinabi ni Claire Castro, yun lang din sinabi niya. Ito. Sabi ni J-Bone Muñez, kakampi kaya pinagtatakpan. Sabi ni Manny Paul Pamintuan, anong sumusunod sa batas? Labag nga sa batas yung ginawa nilang pag-transfer ng funds kung hindi naman sa healthcare gagamitin ng pondo. Di ba? Sabi naman ni John Ray Baclayo, sumusunod sa naayon sa batas pero hindi mo mautusan. Web Dev, sabi niya, sabi nga ng Supreme Court, unlawful. Tapos sasabihin ni Ante sumusunod sa batas. Parang ang gulo. Wala nga talaga tinatakpan lang niya, pinagtatakpan lang niya. Bobier Barus, ha. Naaayon daw sa batas. Ngayong panahon na to, really? Naaayon sa batas? What do you expect when the people supposed to be at the authority keeps on bending the law? Sabi ni Junar Bilontedos, may batas pala, Claire, paglipat ng pondo sa PhilHealth. Dapat ang tawag dyan, ninakaw ang pondo. Pinasosoli, wala nang maisoli nga pera. Dapat dyan, kasuhan ng plunder. So, nasaan na yung pera ngayon? Kasi kung nandyan yung pera mo, pwede maisoli, automatic lang yun. Bigyan mo lang ng go signal, ilipat mo ulit yan sa PhilHealth. Kaya lang, ang problema, baka naparty-party na. Ito yung sinabi natin kanina, sabi ni Derek Rose Cortez, may legal process pala para magnakaw. Sabi ni Kim Hinayon Atul, kaya nga unconstitutional tapos sasabihin mo sumunod sa batas. Sabi ni Lesbon, kasuhan talaga yan lalo na hindi natin nakita saan napunta yung pera ng PhilHealth. Inilipat para ibulsa. Yan. Sabi ni Noren Michelle, may ibang batas pala sinusunod si Recto maliban sa batas ng bansa na siyang basihan ng Korte Suprema. Kasong inihain laban kay Recto, bend the law. Sabi ni Pets de la Cruz, ilagay sa blockchain ang records ng budget ng buong bansa para makita ng buong mamamayan. Online lahat ng pumapasok at lumalabas na pondo sa kaban ng bayan. Dapat andon lahat ng cash flows mula sa lahat ng kabaranggayan hanggang regional na nasyonal. Pati lahat ng sakay ng pamahalaan. Dapat ganon. Ayaw nga nila noon. Kasi nga, mabubuking sila na magnanakaw sila. Sabi ni Jake Montuano,
Trabaho ng Finance Secretary na ipatupad ang budget law. Ang paglipat ng excess funds ay utos ng Kongreso sa ilalim ng 24 gaya. Sumunod lang si S. Recto sa batas at putang ina. Unconstitutional nga eh. Sus Maria. Wala bang liability yung mga kasabwat, yung dalawa, o yung baka tatlo pa hindi pwede parusahan yung kriminal? Oh. So yan, mga kababayan. So ibig sabihin po, talagang wala ng tiwala. Kasi ito GMA News na mismo ito, na pinagtatawanan talaga sila. At actually, kahit sa PTV4, kahit sa PTV4, kung makikita natin, subukan natin. Pero sayang oras natin eh. Parehas lang naman yung sinasabi ng tao kasi kahit sa PTV4. So, dito natin makikita na tama, tumutugma talaga mga kababayan yung ginawang survey ng mga SWS, Publicus Asia, tsaka Pulse Asia, kung saan talagang yung mga tao ay wala ng gana o wala ng tiwala sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. na talaga namang nag-negative 3 na nga at sa iba, negative 15, negative 27. So, nangangahulugan lang ito na itong si Claire Castro, mga kababayan, ay talagang tagapagsangga, hindi na ito tagapagsalita tagapagsangga ng mga buwelta ng taong bayan laban sa kanilang mga amo, sa pinagagawa na ng katarantaduhan, pinagagawa na ng pagnanakaw at panluloko at pambubudol sa mga Pilipino. So now, mga kababayan, malipat na naman tayo sa kaalyado na talaga namang halos magkakaparehas lang sila ng estilo Kumbaga, pare-parehas sila nagbubuhat ng bangko, pare-parehas sila naglilinis ng pangalan, at pare-parehas sila nagtatakipan para mapagtakpan ang issue, ang tunay na issue na kinakaharap ng bayan para pagtakpan ang mastermind na alam naman natin kung sino yan. At ayaw na po nila po ito, mabubuking na, ay gumagawa sila ng mga bagong issue para ma-divert o para malihis ang atensyon ng taong bayan sa pinaka-importanting issue. Nakakatawa dahil talagang hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Biruin mo, yung tagapagsalita, naging tagapagligtas na at tagapagsangga. Kaya, ayun, nakita nyo naman, halos lahat ng Pilipino pinagtatawanan na sila. Now, talo na po tayo dito sa isa pa nating issue. Ito yung issue ng mga magnanakaw na nagsasabuatan at kasabwat ng mga nasa gobyerno na ginagamit nila para pagtakpan ang kanilang mga amo. Itong mga ito ay dapat managot, pero ang ending, sila pa yung magiging hero dahil naging mga testigo pa sila di ba? Iba talaga iba talaga itong administrasyon ni Marcos Jr. Kakaiba, pang Guinness Book of World Record talaga ang datingan. So ito, umpisa na po natin, ito po yung pagiging state witness nila Alcantara, na Bernardo at ng iba pa na mga kasabwat sa pagdanakaw sa gobyerno, pero ngayon, magiging hero pa ata itong mga ito. Ito, panoorin natin ang balitang ito. Yan. Former DPWH engineer Henry Alcantara went to the Department of Justice this morning amid the ongoing probe into the flood control scandal. Isaiah Mirafuente is on the phone for the details. Hi, Isaiah, what's the latest? Hi, Mai. Escorted by the Senate Detention Facility Safety Officers, former DPWH District Engineer Henry Alcantara arrived at the Department of Justice office in Manila at 10 a.m. Aside from Alcantara, the DOJ said that former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo also went to the DOJ but did not appear before the media. This marks the second time this week that Alcantara has gone to the DOJ, and first this week for former Yusek Bernardo. This is still related to the ongoing investigation into the alleged anomalous flood control project. According to Justice Secretary spokesperson Polo Martinez, Alcantara and Bernardo submitted their counter affidavits in response to the complaints filed against them. Also, a preliminary investigation in connection with the flood control scam is expected to be conducted this afternoon. The spokesperson Martinez already said that appearing before the DOJ is also part of Alcantara's duties as a provisionally admitted member of the Witness Protection Program. Past 11 a.m. today, Alcantara exited the Justice Hall. We're also verifying whether Bernardo has already left. DOJ Secretary Frederick Vida is also expected to face the media later this afternoon. Back to you, Mike. Isaiah, you mentioned that he is provisionally admitted to the Witness Protection Program. Please explain this to us. Are there conditions before he's formally or officially accepted to the WPP? According to the DOJ, an individual can only be formally included in the Witness Protection Program once a case has been filed against the accused. In this case, they are simply waiting for the filing of the case involving Alcantara so that he can be officially admitted to the Witness Protection Program or WPP. Alright.
So ayan mga kababayan, pero sa pagtatala kanina sa mga balita ay sila po, ayan, pasok sa Witness Protection Program. So apat po sila ngayon, si Bernardo, si Alcantara, si Opulencio at si Santos. Ito po yung mga contractor, engineer at dating USEC ng DPWH. Ito, matatandaan natin po matapos pumutok yung ugong-ugong na pagbaliktad nitong mga ito, dating USEC ng DPWH. Ngayon, ito na po ang nangyari. Yung mga itinuturing na suspect at kasabwat, abay, state witness na po sila. Ano ba po ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Oo. Dating USEC ng DPWH, tapos yung mga engineer, yung mga contractor, eto nga si Bernardo, umamin pa ito na nagatid ng pera. Ngayon, ay magiging hero pa. So, nakasilip na naman po sila ng pamamaraan para mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan. Kung matatandaan, nakipag-bargain pa itong si mga akusado na ito para sa kanilang pagiging state witness noong medyo nagkakalabuan na at pinaputok yung balita na babaliktad sila. At doon sa nakaraang upload natin, ipinakita po natin yung video kung saan nagbigay ng statement ang Malacanang ukol sa pagbaliktad di umano nitong mga testigo at sinagot po yan ni Claire Castro. Sinagot po niya yan na napakalinaw na pwede naman daw silang maging state witness. At eto nga, matapos yung statement na yon, sila po ay naging state witness na. Yung mga kasabwat sa pagnanakaw, naging testigo na, imbis na sila ay mapanagot sa batas. At malamang, ang isyong pagbaliktad ay gawa-gawa lang nila para ibaling na naman sa mga Duterte ang sisi. Katulad lang sinabi, ni Claire Castro na ibinubunto na naman niya sa mga Duterte para daw makaligtas sa pananagutan ang mga Duterte. Ano pananagutan ng mga Duterte? Hindi niyo napapatunayan. Wala kayong may latag na ebidensya. Huwag nating kalimutan, mga kababayan, yung pag-abot ni Remulla ng papel kay Alcantara. At ang pagdala naman kay Bernardo sa DOJ na hindi natin alam kung ano napag-usapan nila. May instant pa nga na naiyak si Bernardo. Naiyak si Bernardo, naiyak si Alcantara, di ba? So, now, kayong tatanungin ko ngayon, kung may kredibilidad ba itong mga investigasyon na ginagawa nila. Dahil kitang-kita naman natin kung saan ito papunta. Kita na natin na ang masasakripisyo na naman dito ay yung hindi naman talaga sangkot dito sa katiwalian ng flood control, kundi ito ay mga tinuturo lang nila. So ito, tandaan po natin, tingnan nyo po ang gesture dito ni Alcantara para maintindihan po natin. With the assurance of the Honorable Blue Ribbon Committee that my rights and benefits under RA 698 Habang nagsasalita si Bernardo, si Alcantara ay naiiyak po siya. Bakit kayo iiyak? Bakit kayo iiyak? Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ibig sabihin, may nangyayari hindi maganda dito. At dito naman, mga kababayan, ito yung mga pagkakataon. Ito ay September 25, kung saan gwardyado talaga si Bernardo. At ito ay papunta, galing ata ito ng Blue Ribbon Committee hearing, papunta sa DOJ. Ito yung mga panahon na umalis na sila sa Blue Ribbon Committee hearing at papunta sila ngayon sa DOJ. Ayan, makikita natin na, ayan, talagang gwardyado nila si Bernardo. May mga nagbibideo pero wala makalapit na media para matanong kung saan sila pupunta, kung ano pag-uusapan nila. So, sa likod po nito, ng mga video na to, hindi po natin alam kung ano po yung napag-usapan nila. Kung may inabot din bang papel, may sinabi kay Bernardo o ano, yun ang hindi natin alam. Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa espekulasyon. Pero, sa mga galawan na ito, alam na natin kung saan patutungo yung investigasyon. At ngayon nga, eto na, naging state witness na sila, may immunity sila, hindi sila makakasuhan, at, gwardyado pa sila. Gwardyado pa sila ng mga, saan ba to? Na binabayaran ng gobyerno. 'Di ba? So, eto mga kababayan, kung matatandaan natin, may pinuputok sila, na nakipag-usap daw itong mga akusado kay VP Sara Duterte. Pero alam natin kung sino naman talaga, kung ano talaga nangyayari at kung ano yung kalalabasan nitong ano na to. So bumaliktad,
itong DOJ sa pamamagitan ni Clavano, wala daw pangyayari na babaliktad itong mga state witness. So, ibig sabihin, malinaw na nililito po nila talaga ang taong bayan para makalimutan at mapanagot yung mga tunay na mastermind dito sa napakalaking nakawat sa gobyerno na alam naman natin kung sino talaga ang mga pasimuno dyan. So, kailangan maintindihan natin ang taong bayan na itong ginagawa nila, panlilin lang po pagpapaikot sa issue para madelay ng madelay at makapag-isip sila kung paano nila malulusutan yung pananagutan nila. Kung anong issue kung ano-ano yung issue pinapaputok nila, di ba? Sabay-sabay sila nagpapaputok ng issue para mawala sa focus ang atensyon ng mga Pilipino. So, ito po is nakikita natin na strategy po nila na ginagawa. Gusto nila mawala tayo sa focus. Dahil inaasahan nila na matatabunan naman itong issue na ito Itong issue ng flood control, inaasahan nila na matatabunan kalaunan. So, ganyan nila tayo pinapaikot sa kamay nila. So, yon umiiyak si Alcantara, si Bernardo naman, napaiyak din yan. So, etong ginagawa nila, strategy na kung ihahambing natin sa totoong buhay, eto imagine ninyo may meeting kayo or nag-uusap-usap kayo kahit ng mga kaibigan ninyo. Sa kalagitnaan ng seryosong pag-uusap, biglang may sumisingit sa usapan, di ba? It's either nagpapatawa or gusto lang i-cut ang usapan. Kadalasan, ang mangyayari dyan, madadivert na ang usapan sa ibang issue. Ang ending, hindi na nabigyan ng linaw ang issue na dati yung pinag-uusapan dahil napasukan na ng ibang bagay, ibang issue. Ganyan po yung ginagawa nila. Binubulag nila, nililito nila ang mga Pilipino. At dahil dyan, dahil nililito nila, hindi nangyayari yung dapat na mangyari. Hindi nakukulong yung dapat makulong dahil ang totoo, pinagtatakpan nila yung mga malalaking tao. So, pinagtatakpan nila dahil pag nabuking ang malalaking tao nito, ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang pamumuno. Para yung para yung sandcastle, para yung sandcastle na pag nadali yung isang parte, babagsak na yan lahat. 'Di ba? So dapat si Bernardo, si Alcantara, dapat makukulong na ito Dahil umamin na nga sa ginawa nila. Naging state witness pa. Pero, ang tanong dito, bakit yung mag-asawang Diskaya ayaw nila gawing state witness? Napakasimple lang ng sagot. Kasi kontrolado nila. Now, ang malaking katanungan, bakit itong apat na ito napasok sa Witness Protection Program at ang mga Diskaya hindi? Yung mga Diskaya, tandaan natin, nag-demand din sila na maka-enroll or dyan sa Witness Protection Program, di ba? Kahit, pero bakit di nila pinayagan? Kasi nga, karamihan sa listahan na binanggit ng mga Diskaya ay halos kaalyado nila. Samantalang ang mga nasa listahan naman di umano ng nitong mga grupo ni Bernardo ay sinasabing may mga leaning sa Duterte. Like Escudero, Estrada, Villanueva, si Bong Revilla, si Villar, at nadamay pa dito si Po, si Nancy Binay. So, parang meron po ba tayong sinaing na babantayan kung luto na? Di ba? So, yung pagiging bantay sarado ni Bernardo, isa po yun mga kababayan dahil halos wala na tayong makita na mga ebidensya kung saan nakakapagsalita siya ng malaya. Kung ganyan ang mga nangyayari, may maasahan pa ba tayo? Kontrolado na po nila yung gobyerno At kung mapapansin natin, yung mga kinakasuhan nila, kaalyado lang ng mga Duterte or yung mga personalidad na hindi umaayon sa kanilang kagustuhan. Diba? Yan po ang malinaw na nangyayari sa hustisya sa Pilipinas ngayon. Kayo na po ang umusga. Kung meron man kayong opinion, ilatag nyo dyan sa comment section, pag-usapan po natin yan. So now, talo na po tayo dito sa susunod na topic natin. Kanina po ay nagkaroon po ng presko ng magkapatid na Rimulya. Simultaneously, halos magkasabay. Addressing some issues, pero ano po ba asahan natin sa mga yan? It's either mga ngako or didepensa sa mga issue na kinakaharap o binabato sa kanila. Si Boying Rimulya, sinabi na naman niya na marami na naman daw ang makakasuhan ngayong January, pero yung pangako niya na December 15 na maraming makukulong, hanggang ngayon, wala pa rin. Si John Vic Rimulya naman, ganun din. Tulad ng sinabi natin kanina, dumidepensa lang din at nangangako din. At di ba na-bash sila doon sa sinabi nilang may nanuhol daw sa kanila ng 1 bilyon at hindi nila tinanggap, di ba? So, yun po, yung statement nilang yon ay nakriticize po yan sa social media, nakriticize ng taong bayan dahil bakit hindi nila kinasuhan? Criminal offense po ang panunuhol at lalo-lalo na ang sinusuhulan mo ay taga-gobyerno. So, akala kasi nila makakalusot yung mga gimmick nila.
Akala nila makakalusot yan sa mga panuring mata at isipan ng mamamayang Pilipino. Ha? Wala nang maniniwala na may manunuhol pa ngayon sa usaping flood control. Masyadong excuse me, masyado na kontrobersyal ang usaping flood control. So wala nang susubok na manunuhol diyan kasi mainit na usapan 'yan eh. Ha? Para sa akin wala na eh. Wala nang susubok manuhol dahil kung manunuhol sila, dadagdagan pa nila problema nila. Alam nila 'yan. Oh, pero ito po ang sagot ng Rimulya diyan. Panoorin po natin. Doon lang po sa flood control kasi this is true na may second attempt na suhulan ang kayo at si Ombudsman Bolo. Ito po, isa po contractor Tristan Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ma-offer sa aming magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. Wow. At nilipad ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arresto ng control. Ito po yung deniable eh. Kasi ito ay hindi recorded, ito ay binanggit lang, walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa sa atin. Kwento lang. But say to say, nag-use po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan nyo, kung parang yung mayaman sa Saudi ko, napakayaman niya atong ang lahat sinubukan niya. Mga fiskal sinubukan niya. Mga waste sinubukan niya. Secretary sinubukan niya. Lahat po, tumanggi sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, Wow. ang pera ngayon ay hindi na sapat para dirihin ng inyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG. Kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin ang lahat para makabit ang hustisya para sa 100 missing sa Pugeras at lahat ng natitira sa flood control. Wow, ah. So, biglang dinivert na naman niya yung issue, no? Na papabor na naman sa kanila. Oh. Meron na naman pala ulit na sumusubok na manuhol sa kanila na 1 billion ulit. Pambihira talaga, oo. Pero, alam niyo, nakita niyo naman, narinig niyo. Sinagot niya kung bakit di daw nila kinasuhan. Narinig naman natin. Dahil daw ito ay usap-usapan lang, walang ebidensya. May nagsabi daw na isang mutual friend, sino niloko? Sino niloloko itong mga to? Oh. Yung common friend nyo ba na yon, hindi pwede tumistigo laban doon sa nanunuhol. Wag kami, iba na lang. Oo, iba na lang. Oo, John B. Rimulya. At yung unang nanuhol sa inyo, wag mong sabihin galing din yun sa mutual friend ninyo. But now, it doesn't matter kung mutual friend or kakilala nyo ba o hindi. Kung meron talagang sumusubok na manuhol sa inyo, alam nyo na dapat yung gawin. Dahil alam nyo, bilang kayo ay mga nasa gobyerno, alam nyo na labag sa batas. Ha? Bilang tagapagpatupad ng batas, alam nyo, hahabulin nyo yan. At hindi gagawa kayo ng paraan para maparusahan yung nanunuhol na yan. Ha? Maliban na lang, kung hindi naman talaga yan ang priority nyo. Kung ang priority nyo, mapagtakpan lang yung Pangulo at si Martin Romualdez, sabay, wala talaga tayong aasahan yan. Malala na ito mga kababayan, araw-araw nyo tinatarantado mga Pilipino. Maya naman kayo. Ang maloloko nyo na lang yung mga supporter nyo tanga eh. Oo. So bakit hindi nyo pwedeng ibunyag yung pangalan na nanunuhol sa inyo, kahit galing pa sa common friend nyo yan, sasabihin kung sino pangalan ng tao na yan na gustong manuhol sa inyo. Di ba? Si Libiste nga, binulgar yung nanuhol sa kanya. Bakit kayo hindi nyo magawa? Si Libiste, pinangalanan niya. On the spot kung sino nanunuhol sa kanya. Ayun. Di ba? Naimbestigahan na. So ngayon, huwag nyo irarason na undeniable o pwedeng i-deny dahil kayo ay mga tagapagpatupad ng batas. DILG, DOJ, kayong magkapatid. Tapos, samantalang itong mga naririnig nyo lang sa social media, nakikita nyo sa social media, gusto nyo kasuhan katulad ni Claire Castro. Samantalang ito, kayo mismo ang may first-hand experience tapos hindi nyo pwede kasuhan. Wow! Ginagawa tayong tanga eh. Siya na mismo yung nagsabi, kwento-kwento lang. Pero ang importante daw, tumanggi sila. Hindi daw sila masusuhulan. Ay wow ha. Thank you ha kasi hindi kayo kurap. Thank you ha kasi hindi kayo nasusuhulan. Pero hindi namin kailangan yung pagbubuhat nyo ng bangko. Ang kailangan namin, makita na ginagawa nyo ng patas ang trabaho nyo, hindi yung puro kayo yabang. Di ba? Oh. Pero ito, may gustong sabihin sa inyo ang isang anchor or broadcaster. Sana masagot nyo ito ha. Sana masagot nyo to.
Oh, ngayon, etong hamon sa iyo ngayon, John Vic, kung talagang hindi yabang ang pinagsasabi mo. Nako po, Sino mabigat yan. ang sino ang nag-offer sa iyo? Ha? Sino at bakit hindi mo ipinahuli? Nakagaya ng ginawa nitong si Congressman Leviste. Yan. Bakit? Oo. Hindi mo na ipahuli o hindi mo ipahuli o hindi mo... Baka naman kasi tama ang bulong sa akin ng Mang Teban. Nako, si Mang Kasi ang Teban? bulong sa akin ng Mang Teban, ang totoo niyan, ang totoo niyan, ang tsorya ko dyan, Kaabanting Ronnie, hindi sila inalok. Sila ang nanghihingi. Bakit? Kaya sabi ko, hindi kaya totoo yun? Oo, baka nga, baka binabaliktad lang, masabi lang o mema lang, di ba? Pero I doubt naman which is parang pwedeng mangyari. Kasi kilala naman itong gobyerno ito sa buong mundo na itong kasalukuyang gobyerno ito ang pinakakorap na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante TV. Kaya, John Vic, ang hamon sa iyo, sino? Sino ang nag-alok sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Yan. Kagaya ng ginawa ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Ronnie Ramos, Abante TV. Di ba ka? Ayan ho tanong na tungkulin mong sagutin Yan. sa harapan ng taong bayan. Yan. Iniyabang mo na Ipinagmalaki mo pa. Pero wala ka namang mema o wala ka namang binesa. Sabi niya, wala kang sinabi. Puro daldal. Puro yabang. Kaya Aray. sabihin mo, ibulgar mo. Maraming media nakapaligid sa'yo, di ba ga? Sabihin mo, ang nag-offer sa akin. No? Yabang na lintik na ito. Di ba? Sino? Yabang na lintik na ito. So, hindi po tayo may sabi niyan para malinaw lang po sa atin. Ang nagtanong po si Ronnie Ramos, angkor po yan ng Abante, Pilipinas. So, ito dapat ang masagot na magkapatid na Rimulya kung totoo ba ito o hindi. Kasi bakit kailangan mo ipagdikdikan na hindi ka tumanggap, hindi ka mababayaran? Dapat ang magsabi niyan yung taong bayan kung ito si John Vic at si Boy Rimulya, hindi talaga ito nababayaran. Yung ipakita nyo sa taong bayan na ganun talaga kayo. Pero hindi yun ang tingin ng taong bayan kasi. Dahil kung trabaho ka na, kung tinatrabaho mo, ginagawa mo, yung trabaho na nakaatang sa balikat mo, paninindigan mo yan, di ba? Kaso ibang sinasabi ng sambayan ng Pilipino na ginagawa nila Amin, nakakatawa na Nakakatawa talaga sa ating bansa. Pinagtatawa na tayo ng mga banyaga. Alam nyo, may mga nakikita nga ako ng mga international news na talagang sumisira sa imahe ng Pilipinas. Nakakagalit kasi parang ang dating, sinisiraan tayo, pero wala tayong magawa. Kasi yun naman talaga ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. At kung mapapanood ng ibang lahi o ibang bansa ang mga balitang yan, hindi na talaga sila magtitiwala sa Pilipinas. Hindi sila mamumuhunan sa ating bansa. At yun po ang isang magiging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. At ang masaklap, yung mga dapat gumagawa ng batas, nakikipagsabunutan. Gusto magparitoke. Di ba? At yung leader mismo ng Senado, nagbimistulang abogado ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito na dapat ang loyalty nitong mga nagtatrabaho sa gobyerno dapat nasa Pilipino, nasa taong bayan. Pero ang nangyayari, naging tuta sila ng mga kurap at mandarambong na politiko. Di ba? Pero may dapat naman tayo katuwa. Kung may nangyayaring pangit, mayroon naman nangyayaring maganda sa ating bansa. Kahit pa paano, meron pa rin nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Tulad na halimbawa, si Senator Chis Escudero, habang yung iba nakapokus sa paninira para maisalba ang paglubog ng kanilang mga amo, ang paglubog ng kanilang karir, pati ng kanilang mga amo, etong si Senator Chis patuloy na gumagawa ng paraan at gumagawa ng hakbang para mapagaan ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So ito, sunod-sunod, kung mapapansin natin, si Senator Chis Escudero, sunod-sunod ang mga pag-file niya ng mga bills. Di ba? At kung ito ay maaaprobahan ng mga bill na ito, malaking tulong ito sa mga Pilipino. Sana ganito ginagawa nyo, hindi yung pamumulitika. Sa mga taga-balangkas ng batas, tagapagpatupad ng batas, tagagawa ng batas, dapat ang ginagawa nyo, focus nyo kung ano yung trabaho ninyo. Hindi yung puro kayo dakdak, puro kayo paninira, puro kayo pagpapabagsak sa mga Duterte na akala nyo naman kaya nyo pabagsakin. Dapat sana gumagawa kayo ng mga batas. Mga batas para
tapos ang korupsyon sa Pilipinas, mga batas para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, mga batas para umunlad ang Pilipinas. Ganun dapat. Hindi nakikisaw-saw kayo pa sa pamumulitik eh. Kaya walang pag-unlad ng ating bayan kung ganito mananatili ang sistema. Walang pagbabago. Pero umaasa pa rin tayo, mga kababayan, na may pag-asa pa ang bansang ito kung magkakaroon tayo ng presidente na matino. At kung aasahan natin, yung ngayon, nako, malabo. Hindi na nga nagtutugma yung sinasabi niya sa bibig niya. Kumbaga, hindi na nakikipag-coordinate yung kanyang utak sa kanyang bibig. Kasi tingnan nyo kung paano siya magsalita. At hindi naman tayo ang unang nagsabi niyan. Yung kapatid niya, na iba na raw magsalita ang kanyang kapatid ngayon dahil sa duruga. Yan po ang problema. So mga kababayan, kung meron kayong komento sa napag-usapan ng ating ito, comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod na talakayan. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw ng Huwebes po sa inyo lahat.